Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito na tayo, dito na tayo sa class H, may mga katanungan na gusto nating sagutin. At mga basic lang naman, basic lang din yung isasagot natin, hindi naman tayo eksperto dito. So unahin nating sagutin ay yung katanungan kung paano ba gumagana yung Class H amplifier. Alam naman natin yung Class H amplifier ay upgraded version ng Class G, tapos yung Class G nanggagaling sa Class AB. Class AB amplifier. Kung paano siya gumagana. So una, ang paano gagana yung Class H amplifier, mostly mostly or madalas karamihan ng mga musical program material ay mapupunta lang dito sa output transistor na sinusuplayan ng mababang supply. Meron tong dalawang supply. So ito yung low natin, yung mababang supply, yung low rail. Okay, negative 75, positive 75, tapos ground. Dito naman sa high rail natin, 150 volts negative, 150 volts positive, ground. Okay? So madalas yon yung tinatawag na musical program material, dito lang papunta sa output transistor na, ulitin natin, sinusuplayan ng mababang rail. Tapos automatic na magsiswitch siya papunta dito sa 150 volts sa high rail kapag nakakasense na siya ng malaki or mas mataas na signal. Okay, so papaano? So kapag pinihit natin yung volume, so may mga so hindi naman pare-pareho yung depende sa wattage saka design ng amplifier, Halimbawa, pagpalagay na lang natin, naka-program siya na naka 1 o'clock. So pag pihit mo sa 1 o'clock, saka pa magsi-switch papunta dito. Dito sa transistor na sinusuplayan ng 150 volts. So alin ba dito? So itong circuit na to, yung sinusuplayan ng 150 volts ay dalawa lang. Ito lang, So dalawang PNP dito, dalawang NPN sa kabila. So ganun lang. Okay? So ganun lang magtatrabaho yung Class H. Meron siyang tinatawag dito na stepper. Ito yung transistor na magsi-switch. Ayan, Mula dito, ito 75, papasok dito sa diode. Tapos itong diode na to, papunta naman dito sa transistor na yan. Ganun din dito sa kabila. Okay? So ganun lang siya. So ngayon naman, ang pangalawang katanungan, kung gagana ba kapag yung supply voltage natin dito na ilalagay ay mas mababa. So ito, papakita natin yung supply natin dito, kung kaano siya kababa, para makita nyo talaga. Okay, umiilaw na siya yung power indicator sa preamp natin. Ito, naka range 50 tayo, DC. Pakita natin kung yung supply ilan. Okay, dito tayo magsukat sa negative side. Ayan. Okay, so 39 volts. Sa positive side. Okay. 39 volts din. So pareho. So nakita nyo na, hindi 75 volts yung nilagay natin, kundi 39 volts lang. Tapos yung panghuling katanungan ay yung panghuling katanungan, kung gagana ba yung circuit natin, tutunog ba yung amplifier natin kapag isa lang dito sa high or low rail ang sinusuplayan. Halimbawa, katulad nito, ito lang yung susuplayan natin, yung low rail lang, yung mababang supply. Hindi natin lalagyan ng supply yung high rail. O kaya, ito lang yung susuplayan natin, wala naman yung mababang supply, yung high rail lang. Yan. So, ipaparinig natin ngayon, Ito. Susubukan natin. So, hanap tayo ng music, tapos turn on natin yung ating kasi iba yung supply natin dito. Ang supply nitong Protec circuit niya ay 24 volts. So, saksak natin yung Protec circuit supply niya. So, okay. Ayan, lumalagitik na. Tapos, patunogin natin. Okay, so tumutunog siya, di ba?
susukatin natin dito sa output niya para maniwala kayo na yung tunog na yon ay nanggagaling talaga dito sa output natin. Ano, baka yung iba sasabihin na nanggagaling sa ibang amplifier. So tingnan nyo dito sa meter natin. Okay? So tumutunog, ano? Na sinusuplayan lang natin ay yung mababang relay lang. Tapos mababa pa yung supply. Walang supply sa high. Ngayon ilipat naman natin. Ang susuplayan naman natin ngayon ay yung high rail. So dito, lagay natin yung negative. Tapos dito naman yung positive natin. Okay. Ayan na. So naikabit na natin sa high rail yung dalawang supply. Tapos bakante naman ngayon yung low natin. Ayan o, bakante yung dalawa. Tapos saksak natin siya. Ayan, umilaw na. Patunogin natin uli. Tapos sukatin naman natin uli yung dito sa output para makita nyo kung paano maglaro yung multimeter natin analog. Okay? So, nakita at narinig nyo na, di ba? So, sa mga gusto pang magtanong, so pwedeng mag-comments down below na lang kayo. At 100% po, lahat ng mga katanungan nyo ay sasagutin natin. Okay? Lahat sasagutin natin. At para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so pwedeng mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga bagong uploads natin. Ano? At saka para ma-notify kayo. Okay, so sana'y makakatulong to, ano, at nabigyan natin ng kasagutan yung lahat ng mga katanungan. So sa ganitong mababa lang yung supply natin, huwag natin kasaha katulad nito, 2,800 watts per channel. So dalawang amplifier to sa 2 ohms. So kapag mababa lang yung supply voltage na ibibigay natin, tapos mababa lang yung amperahe ng galing sa ating power supply, so siyempre mababa lang din yung makukuha natin na wattage doon sa output ng ating mga amplifier. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.